So, yun guys. Yan. Easy mo gawa mo. So, lettuce pa rin yung topic. Continuation. So, ano daw itsura ng buto ng lettuce, no? Sa totoong buhay guys, ganito itsura ng buto ng lettuce. Yan. Para siyang kuto. Ayan, no? Ganyan. Yan. Ito is, bigay po ito ni Sir Mark 1 ng Cavite Hydroponics. Yan. Sa General Trias, bigay po niya ito. So, yan. Ito po ay green ice. Yan. Pang lowland po yan. Ito din, Lolyo Bionda. Yan, oh. Yan, yan. Lolyo Bionda. Leafy din siya. Yan, leafy vegetable. Ito may romaine. Ito, romaine. Ito, nagtanim na ako nito. Yan, romaine siya. So, romaine. Ito yung hindi pelletize, no? Ito may si Red Batavia. Red Batavia. Kamukha din siya ng Junction na medyo red lang siya. Red Batavia. Loose leaf. So, yan. Yan yung mga itsura ng mga buto. Yan, buto ng lettuce yan. Yan. So, ganyan siya. So, ngayon, ang topic natin ngayon is yung tatlong cycle na meron si lettuce. So, syempre, pag tinanim nyo siya, ayan, germination. So, ito yung unang tanim ko, ayan. Ito is, tawag dito, romaine. Yung kaya sinabi, ayan, no? May sibol na siya. So, ito ay 2 days na to, 2 days. Mabagal ang germination pagka ano po, buto na normal, yung gano'n yung buto, hindi siya pelletized. Mas mabilis talaga yung pelletized. Mamaya papakita ko din yung pelletized sample do sa ating greenhouse. So, ito is to, yung aquarium ko. Wala lang. Dahil wala siya pa siyang laman, wala pa akong for harvest. Nilagyan ko siya ng for germination. O yan, ginawa ko siyang germination area. Pero lalagyan ko dito ng mga full grown. Ayan. So ito ay meron ako sa loob nito ay 110 na cups. Direct sowing ang tawag dito. So yung iba kasi pinupunla pa siya through seedling tray. Hindi na ako gumagamit ng seedling tray para ma-less yung stress. So parang na-shortcut ko yung proseso. Pero ayoko kasi na maglilipat-lipat pa. Gusto ko directly na. And then lang, pwede na lang siya lagyan ng bottom watering kung may halaman na siya o may dahon na siya. Pwede rin na may spray lang sa ibabaw para at least meron siyang misting ng konti, no? Tubig lang. Sa 1 to 5 days po natin ay pwede po siyang kahit tubig lang, no? And then 5 days onward, pwede na siyang half strength o full strength, pwede rin po. Ayan. So yan. So ito yung pinaka first stage na, no? Yan. So germination. So 1 to 5 days o 1 to 7 days pwede po 'yon. So pasok tayo sa ating greenhouse. Ito po, yan. So maraming salamat po pala kay Sir Richard Buelas. Kita nyo guys, oh. Naka-greenhouse na yan, oh. Pinupuntahan talaga siya ng mga insekto. So I don't know reason, but alam nila na may masarap na lettuce sa loob ng aking greenhouse. Nandun yung ating greenhouse, yung mga ating halaman. Sige, pasok tayo. So yan, ingat lang. Okay. So, sarado natin yan. Salamat nga pala kay si Richard ulit. Siya po gumawa nito, yung pinto. So, ito na yung ito is vacant lang. Ito naman yung olmetic ko na bagong tanim. Tinanim siya ng mga January 3. Pero tumubo to January 4. So, ito ay hindi siya pelletized. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang parang mayroon siyang parang buko, bilog, yun. Yung pinaggalingan niya. Ito yan guys, ganito siya itsura. Ayan. Ito is pelletized siya. Mas mahal tong ganitong klaseng seed. Pero ito is halos 99% germination. So kakaunti lang hindi nagge-germinate. Kasi yung na yan is coated with fertilizer na siya. Coated with fertilizer. Ito kay January 3 tinanim. And then tumubo to January 4. O, ilang days pa lang. Ngayon is January 10? 10 or 11. O. So lumalabas parang pa lang to. 8 days. Yan, ganyan na itsura ng 8 days ng Olmeti. Olmeti yan. So, yun. So, still, ito ay nandun pa rin sa, papunta na siya ng, ng hardening. O, yung tinatawag nating second stage. Yung una, 1 to 7 days, ganun. Sumunod naman is dito. So, kung tutusin, dapat ililipat ko na rin siya sa ganito. Kaso, wala pang time. So, yan. Ito, naka full strength na rin to. Ayan. May tubig na rin siya. So dahil tamad nga ako lipat-lipat, gusto ko direct na siya para doon na rin siya palalakihin. Pero ito ililipat-lipat siya. Pagka lumaki na siya, dito na siya susunod. Ito yung mga
tira-tira ko na nakaraan, medyo reject siya ng kaunti. Yan. Ito hindi nag-germinate, oh, kahit na pelletize. Kaya 99%. Ito, germinate naman siya, pero hindi pa siya masyado namumukadkad. Next naman, ito, Gaujin. Ito ay galing po kay Sir Katanim, no? Isang kilalang vlogger na nagsusupport sa atin, no? So, syempre, sa kanya din solution ko, Kiss. Yan. So, yung iba ito, pinaglaruan ng mga bata. Ewan ko sino nag-trip dito sa greenhouse ko. Siguro, hinataw nung something else na mga, siguro ba? Yun nga, isa pa, naka-greenhouse na yan, medyo, may nag-i-interfere pa, no? May mga nanggugulo dito sa aking area kapag titripan. So, ito is nasa ano na to, tinanim to ay, kung hindi ako nagkakamali, ay December 25, germinate siya ng December 26. So, ito na itsura ng, medyo red lettuce din yan, red lettuce siya. So, yan, red, may shade siya ng red. Yan. Ayun naman is Olmeti, mga natira-tira na lang yan, tira-tira. And then ito, somehow, meron akong, tawag dito, Estrosa, pero mga tira-tira na lang din yung mga nakaraan, hinayaan ko na mga nabansot. So, yan, so, yun. So, 1 to 7 days ay, 1 to 7 days is germination. Sumunod naman si 8 to 15 days is hardening. Ayan, hardening. Ito, ng mga naka-hardening na to. So, once na tapos na yung 15 days, ito na siya. Yan, yung third stage ko is vegetative stage na siya. So, dito, ayan, may mga lalik ako. Yan, may lalik. Mayroon akong Olmeti. Yan, nakita niyo may lalik ko, gano'ng kalaki oh. Ito ay medyo leggy pa nga to. Ayan, oh, laki sobra. Tapos yung aking Olmeti ay kita nyo gaano kalaki. Sobra, lagpas sa palad. So yun, so bakit may maliit, may malaki? Excuse me, na-hatching ako. Ganito kasi dati magkakasama lahat ng malalaki kasi nagbubungguan yung mga dahon niya. So hindi siya makakapag-expand kung imbis na lumapad pa siya, yan kagaya nito. Hindi siya lalapad kasi nga it touches the other leaves, no, mag-aano sila, magbubungguan sila. Imbis na lumapad pa siya, ang mangyayari sa kanya ay bibilog na lang siya. So yung sukat niya hindi ganong kalaki pero bilog na siya. Hindi kagaya pagka may space pa siya, doon i-consider din natin spacing para siya naman ay makapag-expand pa. So ang ganda ng lalik. Ito yung lalik ay medyo leggy to pero somehow nabuhay pa rin siya. Ang ganda ng solution talaga ni Katanim. Leggy siya pero somehow lalaki, sobra. Nabuhay pa rin talaga siya. Ayan, medyo bangguan na rin siya. So yung kanina yung nakita nyo doon sa labas ng bahay ko, yung aquarium na yun, display area ko ng full grown. Kaso wala pa akong full grown kasi hindi pa siya talaga full grown. So yan yung mga Olmeti ko. So napakainit dito sa greenhouse ko, sobra. So yan. Oh yan. So ganyan siya. Siya, pinasilip ko na yung greenhouse ko. Sa ito yung vegetative stage. Siguro, ito is a few days na lang, no? Mga siguro 1 week to 10 days harvest na to. No? Pero syempre, hindi pa to. Ito, mga tagal pa to. So, mangyayari sa kanila, yun nando sa labas, na mga boot na yung kasisibol lang, lilipat sila dito. And then, ito, mag-move forward dito. And then, si Gaujin, mag-move din siya dito. So, pausod sila ng pausod, papunta dito sa mainit na area, na kung saan may full sunlight at mahabang sunlight, no? So kaya very important factor po yung pagkakaroon ng magandang sunlight sa ating pagtatanim. So yun. Tapos nilagyan ko din siya ng solar light. Yan, salamat ka pala kay Sir Raven, naka solar light po ito. Yan, so ibig sabihin ay kahit gabi ay kahit papano mayroon silang photosynthesis kahit papano, no, mahina lang kahit papano, at least may ilaw. Tsaka maganda rin tingnan, tsaka pwede akong gumawa sa gabi. Okay. So yun lang. So meron na tayong yan, germination stage 1 to 7 days. 8 to 15 days ay yung ating hardening stage. At yung 15 to 35 days o 15 to 40 days yung vegetative naman, ito yun. So ganito yun. So halos po 35 to 40 days, no, depende sa variety. Meron ng variety na maaga nagano. So yung lalik pala tsaka itong Olmeti, matagal yung niya bago siya pumait. At tsaka talaga matibay siya sa init. Kita sobrang init dito. Yung kanina nag-vlog ako, ayan o yan, kitang-kita naman. So yun lang guys. So okay na okay. So kaya ako gumawa ng tutorial nga pala nito kasi kesa isa-isahin ko yung mga nagpapaturo kung paano magtanim. Sinishare ko na lang tong aking experience. Okay guys, disclaimer lang po ulit.
Hindi po ako agriculturist, hindi po ako expert sa paghahalaman. Isa lang din po ako nag-aral ng hydroponics through YouTube and then research. Kaya po ako nag-result po sa ganito. And siyempre tinulungan po tayo ni J&G Backyard, si Sir Julius, si Sir Katanim, no? Si Marvin Baisa ng Katanim. And then siyempre po si Sir Mark Juan ng Cavite Hydroponics. Yan po ang aking mga mentor, no? Nurse Adriano yan sa Nutredo, maraming salamat din sa pagga-guide sa mga tutorial, nakapag-inspired. So yon, so okay na po yung aking tanim. Ito tingnan nyo guys, oh, laki, sobrang, hindi pa yung full grown, hindi pa. So okay guys, so magpapaalam na tayo, no? So kay PC mo gawa mo, off topic ng PC and Bendo lettuce muna. PC mo gawa mo, don't forget to subscribe.